Ang relasyon ng Germany at Israel ay isa sa mga may pinaka-unique na relationship sa kasaysayan ng mundo. Sino ba naman ang nakakalimot sa tinatawag na Holocaust na tumatak na sa kasaysayan at laging pinag-aaralan ng mga bagong henerasyon? Ito ay nagsimula noong 1933 hanggang 1945 na kung saan napakalagim na sinapit ng mga Hudyo sa kamay ng mga Nazis Germany. Nasa mga 6 milyon na mga Hudyo ang pinatay sa panahon ni Hitler. Ang Holocaust ay tinatawag na Genocide of European Jews during the World War II. Isa sa mga pinasasalamatan ng mga Hudyo ay ang gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Manuel L. Quezon, sapagkat ito ang presidente noon na nagpatuloy ng maraming mga Hudyo sa Pilipinas bilang refugees, at nang matapos na ang World War II, bumalik na sila sa kanilang bansa at doon ay nagtayo ng tinatawag na Open Door Monument bilang pasasalamat sa kabutihan na ipinakita ng mga Pilipino sa mga Hudyo. Sa pagdaan ng maraming taon, unti-unting nagbabago ang pananaw ng buong mundo, maging ang pananaw ng mga German at ang pananaw ng mga Hudyo. Totoo na hindi na makakalimutan ang istoryang yaon kung gaano kasakit ang sinapit ng mga Hudyo sa panahon ni Hitler. Pero sadyang napakabuti ng puso ng mga tao sapagat nariyan pa rin ang tinatawag na pagpapatawad. Noong 1948, sa panahon ni David Ben-Gurion, iprinoklama niya ang State of Israel sa Tel Aviv City Museum. Sa taong 1948, naging estado ang Israel. Pero wala pang magandang diplomatic relationship ang Israel at Germany. September 10, 1952, sa Luxembourg, ang Israeli Foreign Minister na si Moshe Sarit at German Chancellor na si Konrad Adenauer pumirma ng isang kasunduan. Ang kasunduang ito ay tinatawag na Luxembourg Agreement. Dito nakasaad na ang gobyerno ng Germany ay magbabayad o magbibigay ng compensation sa mga Jews na minorder sa panahon ng Nazis era. Meron pang mga oposisyon na tumitindig laban sa agreement na ito. Ang mga Hudyo ay tumatanaw rin ng utang na loob sa mga Christian. Of course, isa na riyan ang Pilipinas. Pero may espesyal na nangyari sa panahon mismo ng Holocaust at ito ay nangyari sa Germany. Merong isang Protestant pastor sa Germany na nagngangalang Hermann Mass. Siya ay nagmula sa Black Forest. Siya ang pinakaunang Christian German na inimbitahan ng State of Israel na bumisita sa Israel sa mahabang panahon. Tumanaw ng utang na loob ang mga Hudyo sa Christian pastor na ito sapagkat tinulungan niya ang mga German Jews na makawala during the National Socialism. At taong 1964, binigyan siya ng award ng Israel, award na tinatawag na Righteous Among the Nations. Patunay na ang mga Hudyo, mapait man ang kanilang dinanas sa kamay ng Nazis Germany. Pero ang punto rito ay hindi nila nilalahat. Hindi porket German ay masama na. Can you imagine, isang German Protestant pastor binigyan ng award ng Israel? Sa panahong ito ay unti-unting namumuo ang isang napakagandang relation sa pagitan ng Israel at ng Germany. Sa panahon ng pagkatatag ng Estado ng Israel ay namamayagpag pa ang restriction ng Israel sa German language and cultural institution. Hindi nila ito pinapayagan. Pero sa panahon ni Bar Yehuda, isang Interior Ministry of Israel, nagpropose siya na tanggalin na ang restriction na ito. Ibig sabihin, magiging malaya na ang mga Israelita na gumamit ng lengguwahe ng Germany kahit paman sa mga cultural institution. At official na itong inapruba noong 1983. March 26 naman, 1957, ang chairman of the Social Democratic Party of Germany na nagngangalang Erich Ollenhauer ay opisyal na inimbita ng State of Israel at siya ang kauna-unahang German na nagbigay ng public speech sa Israel. At sa taong paring iyan, 1957, dito na nagkaroon ng palitan ng mga armas sa pagitan ng Israel at ng Germany. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Germany ay nag-deliver ng maraming armas
sa Israel. Hindi ito nalaman ng karamihan sapagkat sekretong nagkausap ang mga matataas na pinuno ng Israel at ng Germany sa pamamagitan ni Shimon Peres at ni Franz Josef Strauss. Bumisita agad sa Germany ang Director General of the Israeli Minister of Defense at 1964 lamang nang malaman ng mga publiko na nagpalitan na pala ng mga armas ang Israel at ang Germany. At May 12, 1965, dito na nag-establish ng diplomatic relationship ang Israel at ang Federal Republic of Germany. Nagkasundo ang German Chancellor na si Ludwig Erhard at Israeli Prime Minister na si Levi Eshkol na maglalagay na ng ambassador ang Israel sa Germany at ganun din ang Germany. Maglalagay na rin sila ng ambassador sa Israel. Hanggang ngayon, namamayagpag pa ito. At ang kauna-unahang German ambassador na inilagay sa Israel ay si Rolf Pauls. Taong 1966, nagsimula nang naging partner ang Israel at Germany sa pagpapaunlad ng mga syudad nito at ngayon meron ng 100 cities partnership sa pagitan ng Israel at ng Germany. Kumbaga, nagtutulungan ang Israel at Germany sa pagpapaunlad ng kanilang mga syudad. Nagtayo na rin ng tourist office ang Israel sa Germany. Gayon din, ang Germany nagtayo rin ito ng kanilang opisina sa Tel Aviv City. Sa Tel Aviv din matatagpuan ang German National Tourist Board. April 6, 1987, si Chaim Herzog, ang pinakamataas na pinuno ng Israel, ang pinakaunang pumunta sa Germany. At nang makarating na ito sa Germany, inilarawan nito ang failure of Nazis sa panahong ito. 1988, ang German Navy ay dumaong sa Haifa Harbor at nagkaroon ng training ang Navy ng Israel at ng Germany. Iilan lamang ito sa mga gradual na development sa relationship sa pagitan ng Germany at ng Israel. At sa kasalukuyang panahon, nang ang Israel ay nahaharap sa isang malaking pagsubok nang atakehin ito ng militanteng grupo ng Gaza na Hamas at nang sumali na rin ang Hezbollah, maging ang Houthis ng Yemen at ang Iran. Alam niyo ba mga kaibigan, isa ang Germany sa mga sumusuporta sa Israel. At katunayan, nito lamang nagdaang buwan, merong isang organization sa Germany na kung saan inimbestigahan ito ng gobyerno ng Germany at napag-alaman na ang naturang organization na ito ay sumusuporta pala sa mga militanteng grupo sa Lebanon na Hezbollah. Ang ginawa ng Germany ay pinatigil ang naturang organization at pinadeport pa ang mga sangkot dito. At meron ding isang pinakamatandang mosque sa Germany ang ipinasara ng kanilang bansa sabagat ito ay nagiging gathering ng mga organisasyon na sumusuporta sa Hezbollah. Ayaw itong mangyari ng Germany. Sa kasalukuyang panahon, isa ang Germany sa mga sumusuporta sa Israel na meron daw itong karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili. At nito lang nakaraang taon, 2023, ang German Defense Minister na si Boris Pistorius nagpahayag ng kanyang suporta sa Israel at sinabihan ang dating Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, lahat ng kanilang magagawa ay kanilang gagawin upang suportahan ang Israel. We will support you with materials. At ang Germany ay nag-aproba ng 326.5 million euros. Ito ay nasa mga $353.7. Gagamitin ito bilang arm support sa Israel. Ang lesson na ating makukuha rito ay pagpapatawad. Malaki talaga ang magagawa ng pagpapatawad sa buhay ng isang tao. Maaaring makagaan pa ito ng puso, mag-create ng pagkakaibigan at magkumpuni ng relationship.